everyone! Welcome to my YouTube channel, Rizal C Vlogs. Ang tutorial po natin today is kung paano kumuha ng e-travel pass. Ang gamit natin ay ang egov.ph. So kung wala pa po kayong egov.ph, ilalagay ko lamang po sa aking description box kung paano mag-register dito or mag-sign up. Bago tayo magsimula, yung e-travel pass, kailangan po yan sa airport natin sa Pilipinas. So itong tutorial na to is kung paano tayo gagawa, mag-sign up sa ating e-travel pass. And of course, itong tutorial na to is for arrival or yung papasok ng Pilipinas. So yun na, simulan na natin. Pero bago yan, don't forget to subscribe, like, and share, and press the notification bell para updated kayo sa aking mga latest video. Let's go! Ano ang e-travel pass? Ito ay isang electronic travel declaration platform na kumukuha ng data ng mga biyahero na dumadating o umaalis sa Pilipinas. Tumutulong ito sa pagpapapulis ng kontrol sa border at sa pagpapabuti ng kaligtasan ng bansa. Ilan dapat kumuha o ihanda ang e-travel pass? 3 araw bago ang nakatakdang pag-alis o flight date ng biyahero. Mag-login lamang po sa egov.ph app, and pagkatapos ilagay nyo lamang po ang inyong registered cellphone number at i-click ang login. I-enter nyo po ang one-time password na ipapadala po sa inyong cellphone number. Kung email address naman, ilagay nyo lamang po ang inyong active email address na ginamit ninyo nung nag-register kayo sa egov.ph, and then i-click ang login. I-check ang inyong email dahil magpapadala ang egov.ph ng 6-digit code at i-input nyo po dito. Next is continue nyo lang at i-enter ang inyong MPIN. Pagkatapos nyo mag-login, ito po ang lalabas sa inyong screen sa home ng egov.ph. Pagkuha ng e-travel pass is i-click lamang po ang travel. Next, lalabas po ang inyong information at inyong profile picture. And then, i-click lamang po yung new travel declaration. Next is travel registration. Kung para sa inyo ang e-travel pass na kukuhanin ninyo, i-click lamang po ang for me. Kung para naman po sa inyong family member, pwede naman pong i-click ang for other. So, ano po ba ang inyong sasakyan? Kung kayo po ba ay air or sea. And then, kapag po arrival, ibig sabihin papasok ng Pilipinas. Kung departure naman is palabas ng Pilipinas. Since kung sa inyo po ang inyong ginagawang e-travel pass, i-click lamang po ang for me. At kung ang sasakyan nyo naman po ay aeroplano, i-click po ang air. And then, kung papasok po kayo ng Pilipinas, i-click lamang po ang arrival or entering the Philippines. And then, i-click ang continue. Next, new travel declaration. Again, lalabas po yung profile picture nyo. And then, kung kayo po ay Philippine passport holder, yun po ang piliin nyo. Kung kayo naman po ay foreign passport, yun po ang piliin nyo. And then, may lalabas na po dyan, automatic na nandyan po yung inyong first name, middle name, and last name. Paki-double check nyo lamang po kung tama. And then, pag in-scroll up nyo, may iba pa pong detalye na hinihingi katulad ng suffix. Kung meron po kayong junior, senior, the second or the third. Ang inyong gender, kung kayo po ba ay female or male. Birth date. Ang inyong cellphone number sa Pilipinas, ang inyong citizenship, kung saang bansa kayo pinanganak, ang inyong passport number,
passport issuing authority, kung kailan na-issue ang inyong passport, and then ang inyong occupation. Kung kayo po ay caretaker dito sa Taiwan, walang option kundi ang domestic helper. And then, i-click lamang po ang next. Next na details ay ang travel details. Ilagay po kung anong purpose ng inyong travel. Kung kayo po ba ay magbabakasyon, magtatrabaho, kung ano po yung purpose, kung bakit kayo pupunta ng Pilipinas. Kagaya po nito. Ayan. Next is yung traveler type. Again, kung kayo po ay pasahero, i-click lamang po ang aircraft passenger. Kung kayo naman po ay flight crew, yun po ang piliin nyo. Next is yung name ng airline. Kung kayo po ba ay kung pangalan po ng airline na sasakyan nyo, halimbawa ay AirAsia, yan po ang i-click ninyo. Next is yung flight number. Again, flight number po. Yung eroplanong sasakyan nyo, yun po ang ilalagay ninyo at hindi po ang booking reference number. Malalaman nyo po yan kung tama pong ini-input nyo kasi may mga option na lalabas doon kung lilitaw po ang inyong flight number. Next is yung origin, kung saan bansa kayo manggagaling. Halimbawa, dito kayo sa Taiwan nang galing, so ilagay nyo Taiwan at kung anong pangalan ng airport, ilagay nyo po. And then, kung anong araw ang inyong flight. Nakalagay na po yan dun sa itinerary nyo or yung flight ticket ninyo. And then, kung kayo po ba ay connecting flight, i-click lamang pong with transit. Kung hindi naman po ay wag nyong lalagyan ng check. And then, destination. Ibig sabihin, yung pupuntahan ninyo, anong airport po iyon. Kung kayo po ba ay sa Ninoy Aquino International Airport T3. Ayan po. And then, yung date ng arrival or yung date ng inyong pagdating. Again, pakicheck po ang inyong itinerary ticket. Destination upon arrival in the Philippines. Kapag dumating kayo sa Pilipinas, yun po ba ay inyong tirahan? Or kayo po ba ay mag-i-stay sa hotel? Yun po. And then, kapag nagrehistro po kasi kayo dito sa egov.ph, nilalagay nyo po yung inyong address. Nakalagay na po dyan kung same as permanent country of residence. I-click lamang po. At i-check. Kung hindi naman, ilagay po ninyo kung anong address po yung tutuluyan ninyo. And then, i-click ang next. Then, lalabas na po ang health declaration. Ito po is optional lang kung kayo po ay nag-visit sa ibang bansa pa sa loob lamang po ng 30 days. So, ilagay nyo po. Kung wala naman, hayaan nyo na lang po. And then, ito pong pangalawang tanong, kung kayo po ba ay na-expose sa taong merong malalang sakit o nakakahawa. Kung wala naman, i-click po ang no. Kung kayo po ay nagkasakit sa loob ng 30 days, kung hindi naman, i-click lamang po ang no. And then, i-click ang next. Ito naman po ang Philippine Custom Declaration. Ito yung baggage declaration. Pakibasa nyo pong maigi kung ano ang mga dapat at hindi dapat ilagay sa inyong bagahe. Pag in-scroll up ninyo, ayan, basahin nyo pong maigi ang lahat ng pinagbabawal at yung mga kailangan nyong i-declare na mga importanteng bagay na nasa inyong bagahe. At meron tanong dito, do you have baggage or currency declared? Kung wala naman po, i-click po ang no. Next, lalabas po itong other travel details. Kung may iba kayong kasama, ilalagay po ninyo dito. Kung wala naman,
iwanan nyo pong blanco. And then sa ibaba, meron tanong po dito kung first time nyo pong bibisita sa Pilipinas. Kung hindi naman first time, dun talaga kayo nakatira, i-click lamang po ang no. And then, next. Susunod po dito ay ang inyong signature. Mag-sign lang po kayo dyan ng inyong signature. And then, i-click lamang po ang next. And then, itatanong po ulit kung meron kayong ibang kasama bukod sa inyong pagpunta sa Pilipinas. Kung kayo may kasamang family member, kailangan nyo pong ilagay po dito. Kung wala naman, i-click po ang next. And then, another permission or katanungan kung sigurado ba kayo na mag-isa lang kayo magta-travel. Kung mag-isa lang po kayo magta-travel, i-click lamang po ang yes. Next is yung summary ng inyong new travel declaration. I-double check nyo po lahat ng detalye na nakalagay kung lahat po ay tama. At kung lahat naman po ay tama, i-click lamang po ang submit. And ito na po ang lalabas. Ibig sabihin, successful na po ang inyong detalye at na-submit na po. At ganito po ang lalabas. Pindutin lamang po yung close. Ayan. And then, ito na po ang inyong e-travel pass. Pwede nyo po yan i-screenshot at meron din po silang ipapadalang kopya ng inyong e-travel pass sa inyong email address. So, yun lamang po. Sana may natutunan po kayo at nag-enjoy po kayo. At kung meron po kayong request, please comment your request sa aking video. Maraming salamat. God bless. Bye! Keeping you close.